Okay, next question is how are we to interpret the Bible narratives in Genesis when the customs of ancient peoples seems so different than our own? Or paano natin bibigyan ng kahulugan ang Biblia, particularly ito pong mga salaysay sa Genesis, kung ang mga kaugalian o yung mga customs ng mga sinaunang tao ay tila ibang-iba kaysa sa atin. Subalit meron pong tatlong tools maaari po nating magamit at makatulong po sa atin para ma-interpret po natin ng maayos at tama yung mga pangyayari na nangyari kahit napakatagal na pong panahon. Una, the best interpretive tool in understanding the Bible or a Bible passage is its immediate context. So when we talk about the word context, ito po yung mga pangyayari po na bumubuo po sa tagpuan para sa isang kaganapan o pahayag o ito yung mga ideya kung saan ito po'y lubos na maunawaan at maaari po nating masuri when we say yung context o yung konteksto sa Tagalog. Maaari din naman po nating sabihin ito po yung mga bagay o na nangyayari o nangyari at ito pong mga nangyari na ito ay makakatulong naman po sa atin para maipaliwanag po natin ng mas tama at mas maliwanag po yung ating pong binasa ng mga passages o mga story po sa Book of Genesis. At mahalaga po 'yan para sa ating mga nagpapaliwanag, nag-interpret sapagkat pagka out of context po tayo ay maaari pong mag-lead po 'yun at humantong po sa maraming klase ng mga pagkakamali at gano'n din sa pang-unawa din ng mga nakikinig. So, inuunawa po natin yung mga context o yung konteksto sa apat na principles Una po yung tinatawag po na literal meaning. Kung ano po yung sinabi ng statement o ng verse o ng passage, literally, pwede po nating sabihin kung ano po mismo ang sinasabi nito. Kaya literal meaning, literal definition nung context. Pangalawa po yung tinatawag po natin na historical settings. Sabihin po na po yung pangyayari sa kwento o tagpuan ng pangkasaysayan, kanino ito tinutugunan, paano ito naunawaan nung panahong iyon. Kaya historical settings. Based on the history, kumbaga, ini-interpret po natin, pinapaliwanag po natin yung mga kaganapan po according dun po sa kasaysayan. Kung kanino po ito ina-address, yung kwento, at paano po ito inuunawa at naunawaan nung mga panahon na yun. Yun po yung pangalawa, historical setting. Another principle ng pag-unawa po sa mga konteksto po na sabi nga sa Tagalog ay yung tinatawag na grammar. Or yung when we say yung grammar, ito po yung mismong pangungusap yung sentence or even ito po yung paragraph na kung saan yung mga salita na pag pinagsama-sama natin nagiging po siyang phrase. At yung phrase pwede po nating sabihin pag binuo po natin sentence o yung mga sentence na ito pag pinagsama-sama paragraph. So meron pong pagkakaugnay-ugnay ang bawat salita at bawat pangungusap doon mismo sa binasa po nating kwento, mga passages. Ang tawag po doon is grammatical or grammatical context. Pangapat po, maaari po natin gamitin sa context po yung synthesis, na kung saan po dito po ay kino-compare po natin yung binasa po natin bahagi sa scripture at maaari po nating i-compare po iyon sa iba. O maaari po nating isama yon sa ating pong binasa para po mas makita natin yung buong kahulugan po nung passage o nung verse o nung kwento po nating binabasa. So, sa synthesis po again, maaari po nating ikumpara po dito yung binasa po nating part dun sa other part po ng scripture. So, dahil po doon, mas nakikita po natin yung kabuuan ng meaning o yung kahulugan ng ating pong binasang verse, for instance. Kaya crucial po itong tinatawag po natin na context. Kumbaga, lalo na po sa tinatawag po sa term na ito, biblical exegesis o yung tinatawag po natin na mahalagang pagpapaliwanag o yung critical explanation o yung interpretation ng text o ng verse
particularly po dun sa scripture mismo natin pong binasa at pinag-aaralan. So ito po ilan sa mga fundamentals po pagka papaliwanag po tayo. So sa Genesis po ganun po natin siya titingnan. Maaaring sa literal meaning niya, sa historical setting, sa grammar, at sa synthesis. Para po tayong gumamit po ng Google Map, alam niyo po yan at may nakita tayong isang bahay, pwede po natin i-zoom in yung pong Google Map at makikita po natin yung isang bahay na mas malaki in image. So ganun po natin tinitingnan po yung context po ng Bible. Ganun din. Hindi lang po sa Genesis, sa lahat po ng book sa Bible. Okay. So maraming salamat po. God bless po.